kailangan talaga always ka eager to learn more and to absorb as many information as you can kasi good or bad information, makatabang niya po na siya. It depends on how you use it. Hi, time first. Muna ni Ron. Hi, I'm Isabella Teruel and I'm 28. Yung experiences ko before, nung employed pa ako noon sa hospitals, and nag-teach din pala ako before sa schools. As a PT, nag-work ako for 1 year, and then sa next ko na institution, I worked as a heart station staff. So, layo kasi akong field, pero, we're open to learnings man din. Under So, lunchtime, nag-shift ka to teaching. Sa PT profession na. Pero yun, hindi ako nag-stay sa isang company for more than a year kasi if wala akong growth for a year, personally, skill-wise, and financially, or in terms of sahod, bakit pa ako mag-stay? So, lipat ako. Kasi, yan kasi yung parang naging rule, kumbaga, if employed ka, if hindi pa nag-akyat ang sweldo mo by at least mga 5 or 10%, alis ka na. And find another better employer if if you really plan to be employed the rest of your life. Pero, in my case, doon, yung pag-stop ko naging empleyado. Parang risk siya for me kasi diba wala ka ng sahod. Pero yun na nga. Marami ako na-learn kasi natuto ako paano manage ng time ko, mag-alaga ng pera ko kasi wala akong wala ni Ron, sir. Scripted pa niya siya. Ano yung nakalit ko, ano lang yung script? Ayun, gani. Ano nag-decide mag-shift from employment to freelancing? Kasi ang akin naging inspiration kay ang mom ko. Kay ang mom ko kasi pharmacist din siya, pero nag-pursue siya ng business. So, nag-pharmacy lang siya because of the parents. Yun talaga niya mas mass comm. Pero nung time na yon, hindi kasi yan siya parang maganda na course daw before nung 80s pa. So, pharmacy para lisensyado. Pero after niya nakuha ang license, nag-work siya for a while, then naging DJ siya, naging mga host siya and everything. Hanggang sa nagawa siya ng business sabay ang papa ko, yung printing press namin na company. So, nag-exist siya noong 1995. Hanggang ngayon, existing pa rin. So, yun yung gibuild ng mom ko sabay sa dad ko. So, doon ko nakita na, bitaw na si mommy, healthcare professional, pero meron siyang time sa amin, sa family. Nag-stay siya at home, nagagawa siya ng meetings here and there. Sinasama niya kasi ako before sa mga marketing, yung per-client nila ba. So, doon ko nakita, if possible kay mommy na healthcare professional na meron siyang free time, so, what if mag-end din kaya ako? Kasi at least, ito kasi siya, ang funny kasi, while I was still working, sunod mo na ako before, nung working pa ako, bago pa. So, every time na si mommy magsundo sa akin sa work, magsabi yan siya, hindi ka pa mag-resign dyan. Sabi ko, so sa akin, ang pride ko as bago lang nakapasa ng exam, nabihan ko siya na, wait lang, maipa-enjoy mo muna ako, magyaman lagi ako dito. So, ang sabi niya sa akin, good luck, hindi yan mangyayari sa employment. Madulo, diba mostly sa mga Pilikanan, Oo. Employed. Oo. Trabaho. Yes. Pero sa imo, Yes. pero wala may lahat ng Chinese or what? Ang mami ni mami murag half Chinese. So, negosyo good sila. So, ang business talaga ng family ng mom ko was steel companies sila, steel manufacturers. So, hanggang ngayon, ang business nila located sa Buhangin, nagadagan gihapon. Marami ng branches nationwide. So, sabi ng mama ko na, what if magnegosyo ka na lang? I-help mo yung family, yung aming printing business. So, ginawa ko din. Nag-market ako ng mga clothes, yung mga printing, whatever. So, yun. Maganda ang pera kasi diba, lahat ng mga tao, yung kailangan ng printing, mga brand, label, kailangan talaga ng printing services. So, doon ako nag-start. Tapos, na-meet ko rin yung partner ko ngayon. License ako 2018. I worked for 3 years, so hanggang 2020, hanggang nung pandemic. In 2019, so 1 year. After nun, wala akong work for a while. Nag-apply ako sa hospital ulit as a heart station staff. Nag-abot na ata ako ng 1 year and 2 months. Same lang sa first job ko. So, yan ang parang yung aking determinant if nag-stay na ba ako, nag-overstay na ba ako, or kulang pa. So, sa family business, ilang ka-years na po dito na
Since high school pa ko, Ah, example, yung mga class shirt, ay ako nag-printing me, sa amo na lang kuha. na-mold na gili ka sa Oo. business side din. Tsaka yung maliit pa ako, grade school, si mami nagsasabi siya, "Ah, magbenta ka kayo ng mga pulburon." So ako before kay, ayoko magbaligya, parang ayoko. Pero na-realize ko na, sus, if nagawa ko yun noon, hindi na sana ako nag-healthcare field kay, I mean, not to bash or anything, pero nag-regret magod ko. Kasi if healthcare professional, I mean, maganda nga ang services kasi kailangan ng tao. But personally, if you think about your future as an individual, maliit ng sahod, tapos ang mahal ng tuition. Diba, imagine ang PT 5 years. So grabe, ang per sem before was like mga 60K per sem. Or mga 50 to 60K per sem. Actually, na-close ang mind ko yun before. Kasi diba yung gina-challenge ako ng mom ko na, mag-resign ka na, worth 18K ka lang ba? So sabi ko, sige na lang good, first sahod ko man to. pero yung pagiging business-minded or negosyante na mindset, ever since maliit pa ko, it's always there, nagalinger lang. Nagkataon lang na, ngayon ko lang na-realize na ito pala gid ang way. Kasi if negosyante ka, it's your way of helping the economy man din. Ay, noon po. Oo. Paano ka napunta sa different na business? Na business, ang mom ko, gina-encourage niya ako, sige, expand ka dyan, mag-try ka ng new things na pwede sa market, test mo. Tapos apart from that, na-enhance siya nung na-meet ko na yung partner ko. Kasi negosyante din kasi, tsaka PT rin. So nakita ko na yun. Na-realize ko lang din na ayoko maging makulong sa isang lugar. Example, sa rehab or sa clinic namin for 8 hours. Tapos walang ginagawa, magtanga lang. So ako parang saya nga sa oras eh. Ang na-learn ko na lesson is mag-take lang din talaga ng risk. Kasi if you stay in your comfort zone, hindi ka talaga mag-grow. Never expect growth in your comfort zone. Kasi nga, di ba, one, comfort zone, so meaning comfortable ka na, relax ka na. Pero no one grows pag relax ka. Mag-grow talaga ang tao if we're under pressure na. So ngayon ko lang na-feel yung adulthood na parang real world na kasi, di ba, at the end of the day, wala na akong sahod. So ang income ko, it's based on my efforts. If makabaligya ako, if na ako yung ma-market or hindi ko sabihin saan. Pero yun, kasi ang parents ko, nag-hire mo, staff ko ng parents ako sa office sa una. So minsan, ang ginahire nila yung mga referral ng friends lang kahit na walang credentials na fit for the job. Pero as long as trainable ka. If you want to be rich or succeed in life in terms of money para comfortable ang future mo, dapat maningkamot ka on your own, i-maximize mo resources mo. Tapos, yung saying na meron kasi ako na-watch na video sa Instagram, parang real siya ng may interview siya na billionaire. So, ang advice niya sa mga young entrepreneurs na nag-aspire to be a business person din, na never ask for a salary. If hindi mo kaya mag-live commission-based, wag na lang. Kasi diba, if commission-based siya, so meaning pinaghirapan mo talaga. Kasi pag employed ka lang, kahit matulog ka or maningkamot kag todo-todo, hanggang dyan lang talaga. So, oo. Kaya ngayon, nag-enjoy ako ngayon ng hindi mo siya commission-based, but talaga siya, nagbakbakan ka talaga sa business space. Kasi nakamit ako ng maraming tao, nakamit ako ng mga suppliers and mga friends, mga mentors, na pwede kong itap lang anytime. Yes, ito yung business namin. Anyway, ito, Zapit. So, ang Zapit ngayon, ito yung mga flagship items namin. And here din ako naka-experience ng mentorship in terms of business, aside sa mom ko. Kasi here sa Zapit, I was able to meet many people, mga negosyante. So I was able to get advice paano mag-start at mag-sustain ng negosyo at anong kailangan na gawin. So grabe ka-helpful ng community here aside from the discounts na ino-offer ng platform itself. So hindi lang pala itong items namin, but we are a platform na nag-house kami ng mga manufacturers. So meaning yan, ang mga items inside Zapit are sold by the manufacturers na. So walang resellers inside. Tapos maka-earn ka pa. So dito ko na-appreciate yung e-commerce ang Zapit is an e-commerce platform. So, I think familiar man tayo lahat sa difference ng e-com tsaka ng online store. So, pag e-com, meaning yan, maraming sellers and buyers inside. Hence, Shopee, Lazada, Amazon. So, ang Zapit, ting anak po ta. But, if online store na pod, one seller lang and many supplier and many buyers inside. So, yun. So,
Ilan naka-years na, when ka nag-start? Ilan naka-years? Ay, sa Zapit? Nag-start ako sa Zapit, December 2022. Pero wala pang program nun, tsaka wala pang idea at all on how this works ang negosyo. So yun, I was always there sa mga meetings and presentations until nakita ko talaga na ito good yung next best thing na mangyari sa atin here sa Asia. So yun. So ang nakita ko sa Zapit is, di ba ako, sa Zapit kasi, yung through the earnings put dire inside the platform. Dito ako nakabuild ng capital ko to start my own businesses din. So here, nakastart ako ng clothing line ko. It's Lassonde. Pero ang spelling kay Lassane, kay mga Pinoy man ta, talaga, hindi makuha yung French na pronunciation. Asa na nakabutang yung business? Pa lang siya online. So startup pa rin siya. Pero at least, ang market ko is majority from Manila na ang umorder. So at least, maganda. Thank you. Ay, Oo. bago lang na-start? Or September last year, oo. So yun, apart from that, na-meet ko rin here sa Zapit yung isang community member ng Zapit na negosyante rin. So, nag-partner up kami sa kanya, naka-expand kami ng kanyang food business. Ang pangalan kay Made Fam. So, it's a chicken business, parang chicken food, chicken salad. Post yun, Oo. And franchise or naka-branch out kami sa Sultan Kudarat. So, 3 years running na and the business is doing good. Tapos yun ang kagandahan din sa Zapit kasi you can meet a lot of people here na pwede mong maging potential partner in business. So, talaga, if you wanna succeed in life, kailangan talaga always ka eager to learn more and to absorb as many information as you can kasi good or bad information, makatabang yapon na siya. It depends on how you use it. So, kana lang siya. And always stay disciplined. And huwag ka maging comfortable. Well, thank you. Ayun, thank you. Thank you, sir. For more new upload videos, puntahan lang ang mga social media platforms na nakikita ninyo sa inyong screen.